Finally, sa tinagal-tagal ng panahon, makakakain na ulit ako ng isaw. Late na ng gabi pero hindi talaga ako makatulog. Nagke-crave kasi ako sa mga inihaw. At hindi ako mapakali kasi alam ko na meron akong maluluto. So kahit magmamadaling araw na, ito, tara na't magluto. Kinuha ko na yung hotdog, yung isaw, tapos yung aking mang inasal. So bali 3 hotdog, 6 na isaw, tapos isang chicken lang muna yung kinuha ko. At dito, tumulong si Charlie and Chino sa pagtuhog ng hotdog. And super happy na nga nila niya nung natapos nila. Siguro naalala nila to kasi ito yung kinakain din nila lagi sa Pilipinas. Hotdog lang din kasi yung pwede nilang kainin na inihaw. Yun ang alam ng kanilang daddy. Secret na lang yung iba nilang natikman. Isaw. Isaw! Isaw. Isaw. Ice. Wow. Si Charlie parang iba yung titig dun sa isaw. At ang twins, tingnan nyo, tumatakbo sila pag nakikita yung mga bituka. Parang natatakot sila dun sa itsura kasi nga hilaw pa naman. Siguro akala nila is worms. Anyway, binalatan ko na yung hotdog, tapos syempre kailangan nating slice para maluto din yung loob. And syempre, hindi kompleto to pag wala tayong pangpahid. So naglagay lang ako ng toyo, oyster sauce, tapos banana ketchup. Nag-add nga din pala ako dito ng brown sugar. And then konti lang na oil. Hinalo ko lang, tapos para mas malasa, nagad ako ng sibuyas tsaka ng bawang. And para sa sausawan naman, meron na ako ditong timplado. Inalog ko nga ang kanilang daddy, pero tingnan mo, never mo talaga ito mapapakain ito. So dahil nag-i-snow sa labas, hindi ako makakapag-ihaw doon. And dahil magmamadaling araw na nga, magpapalingas pa ba naman ako. So dito na lang natin siya lulutuin sa stove. Habang naluluto, pinapahidan ko pa rin dito ng sauce. And tingnan mo, feel na feel ko naman dito para talaga ako nag-iihaw. After maluto ng hotdog, sinunod ko na itong aking chicken. And galing talaga to mismo sa mang inasal. Nilagay ko lang siya dito saglit pero ininit ko pa rin to sa oven para sure na mainit hanggang dun sa loob. And then syempre, ito talaga yung pinaka na-miss ko. Isa-isa ko nang nilagay yung mga isaw dito sa grilling pan. And syempre, wag kalilimutan ng pangpahid kasi walang lasa to pagka hindi lalagyan. Yung pagkaluto, hindi ko na din natiis, tinikman ko na kaagad. And in fairness, perfect yung ginawa natin na sauce. Kung maalala nyo, ito yung mga in-order ko sa Merienda Corner. And yes, madami ng mga seller ang nagbebenta ng mga ganito dito sa UK. Alam ko, marami na naman sa inyo magtatanong kung magkano to dito. So, sa kanila, yung tender juicy is nasa 28 pound per kg, which is mas mura kaysa sa ibang store. Yung isaw naman is 20 pounds. Plus, yung 2 pieces chicken ng mang inasal is 16 pound 99. Naglagay na nga din ako ng toya mansi tsaka ng chicken oil. At finally, ito't makakakain na ako ng inihaw. Grabe, na-miss ko talaga yung lasa ng mga to. Napadami talaga today yung kain ko. Makikita nyo naman sa plate. At matutulog na naman akong busog today. Super sarap kasama ng mainit na kanin, tapos samahan mo pa ng soft drinks. Diba perfect na perfect talaga yung ganitong ulam. Narinig ko nga din pala nagising pa ang twins. So ginawa ko, nag-akyat ako ng konting kanin, tapos yung hotdogs. Nung una, ayaw nilang kainin kasi siguro naninibago pa rin sila dun sa hotdog. Pero nung natikman na nila, ayan, tingnan mo, naubos na kaagad ni Chino yung isang stick. Plus si Charlie nakakain patuloy ng rice. O diba, nagkaroon pa ako ng kaagaw dito sa tender juicy hotdog. Pero at least, busog kaming tatlo.